Kung sa panahon natin ngayon bilang mga Kristiyano ay pinahintulutan lamang na ang asawa ay isa, pero sa mga Muslim ay pinapayagang mag-asawa ng higit sa isa basta't kaya niyang masuportahan o pakainin ang kanyang magiging pamilya. Pero alam niyo ba na mayroong isang lalaki na sa kasaysayan ng Biblia na nagkaroon ng 1,000 asawa? Ito ay si Haring Solomon, ang naging hari sa bayang Israel, kapalit ng kanyang ama na si Haring David. Bago pumanaw si Haring David ay pinagbilinan niya si Solomon na mamuhay ng ayon sa aral at utos ng Panginoong Diyos kung nais niyang makapagpatuloy ang kanyang angkan sa paghahari sa bayang Israel. Noong una ay nasa tapat na pagsunod pa si Haring Solomon sa Panginoong Diyos, kaya naman siya ay kinalugdan at ibinigay sa kanya ang kanyang kahilingan na karunungan sa pamamahala upang maipatupad niya kung ano ang tamang paghatol sa tama at mali. Kakaibang karunungan ang ipinagkaloob ng Amang Diyos sa kanya. Ito ay dahil hindi siya humiling para sa pansariling kahilingan tulad ng mahabang buhay, kayamanan o kaya kamatayan ng kaaway. Ang kahilingan niya ay para sa mabuting pamamahala sa bayan ng Panginoong Diyos. Bagamat hindi siya humiling ukol sa pansariling kapakanan, ay ibinigay din sa kanya ng Diyos ang nararapat sa kanya bilang hari. Maliban sa karunungan ay binigyan siya ng kayamanan at itinanyag pa siya ng Panginoong Diyos. Nakagawa siya ng 3,000 kawikaan at 1,005 awit. Si Haring Solomon na nag-iisang anak ni David ay naghari ng 40 taon sa Israel. Siya ang pinakamatalino at pinakamayaman sa kasaysayan ng Biblia. Kung ikukumpara ang yaman ni Solomon sa panahon ngayon, ay di hamak na pinakamayaman ito. Ayon sa Biblia, sa unang hari, 10:14, si Haring Solomon ay taon-taong tumatanggap ng 23 toneladang ginto o mahigit sa 23,000 kilo ng ginto. Bukod pa rito, ang mga buwis galing sa mga negosyante sa lahat ng hari ng Arabia at sa lahat ng gobernador sa Israel. Subalit sa kalaunan ay hindi rin nakapanatili si Haring Solomon sa tapat na pagsunod sa mga utos ng Diyos, sapagkat naging matindi ang pagpapakasasa niya na nasa laman sa mundong ito. Dahil sa labis na katanyagan ay nalunod siya sa iba't ibang kalayawan at pagiging makamundo. Kinalimutan niya ang mga utos ng Panginoong Diyos na mababasa sa mga isinulat ni Moses. Nasentro ang atensyon niya sa matinding pagpapayaman at iba pang paglabag na nauukol na nasa-nasa ng laman, kaya itinuon ang sarili sa pagkaunawa at pagsunod sa mga utos ng Diyos. Maraming dayuhang babae ang inibig ni Haring Solomon. May 700 asawan si Solomon na puro mga prinsesa at may 300 pa siyang asawang alipin o tinatawag na kabit. Bukod pa sa anak na Faraon, may mga asawa pa siyang Mobeta, Amonita, Edomita, Sidonea at Hiteo. Ang mga asawa niya ang nagpalayo sa kanya sa Diyos dahil tinuruan nila si Solomon at nahikayat na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, at ang kanyang puso ay hindi naging sakdal sa Panginoon niyang Diyos na gaya ng puso ni David na kanyang ama. Hindi ko gaanong maisip kung papaano nagkaroon ng 1,000 asawa si Haring Solomon. Kasama si Angel Mar Bumalag, Smile Sopetron III, para sa Balitang Unang Sigaw.